We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Magandang hapon mga kapuso, narito na ang Balitang Southern Tagalog. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Timog Katagalugan. Live mula rito sa GMA Batangas Station, ako po si Ace Medrano. Ipatutupad ngayong taon ang 5% rate increase sa PhilHealth contribution. Hindi naman sang-ayon dito ang bukluran ng manggagawang Pilipino sa Southern Tagalog. Para sa detalye, makakasama natin live si Paul Hernandez. Paul? Sabi ng grupo, hindi napapanahon yung taasingil lalo at kumaharap sa iba't ibang kontrobersiya yung ahensya. Ang sabi nila, dapat sundin yung rekomendasyon ng DOH na isuspend muna yung rate hike. Sa gitna ng nagtataasang presyo ng mga bilihin, gasolina at singil sa iba't ibang bayarin, dagdag pasanin daw sa 21 anyo sa sales clerk na si Jemaila ang 5% increase sa PhilHealth contribution ngayong taon. Bagay kulang pa nga po ang sinasahod, kulang pa po sa pamilya. Marami din pong bayarin. Ang mga utang po, ganun. Nangangahulugan daw kasi ito ng tapya sa magiging take-home pay niya. Magiging 500 pesos na kasi ang magiging premium rate para sa mga empleyadong sumusweldo ng 10,000 pesos na paghahatian ng employer. 5,000 pesos naman para sa mga kumikita ng 100,000 pesos kada buwan. No choice po kung yun talaga yung Pero sana naman po hindi na yun tumuloy. Ayon sa PhilHealth, batayan ng rate hike ang RA 11223 o ang Universal Healthcare Act. Ginagawa raw ito para maiangat din ang benepisyong maibibigay sa lahat ng miyembro ng PhilHealth. Sinimulan natin sa stroke at sa high-risk pneumonia. So yung tatlong ito ay on average 150% yung naging increase. Itutuloy po natin yan sa ilang conditions this year, and the rest of our case rates will be subjected to as much as 30% na pagtaas. Tutol sa rate increase ang bukluran ng mga manggagawang Pilipino sa Southern Tagalog. Hindi raw nararapat ang dagdag singil dahil sa mga kinaharap na kontrobersiya ng ahensya. Nagkaroon ng corruption ng panahon ng pandemic, tapos nagka-glitch. Nakuha yung mga record natin. Humihiling din ang grupo na dinggin ang rekomendasyon ng DOH na isuspende muna ang dagdag na kontribusyon. Anila, hindi napapanahon ang pagtataas ng premium. Sabi nga nila bumagal yung inflation pero hindi naman bumababa yung presyo ng mga bili. Kami dyan, against kami dyan. Sa mensahe ng PhilHealth, iginagalang naman daw nila ang posisyon ng DOH pero naninindigan ng PhilHealth na nakapaloob sa batas ang rate adjustment. Makakalikom daw ng malaking pondo ang ahensya para sa kapakinabangan ng mga miyembro nito. Sabi pa ng PhilHealth, susunod naman daw sila sakaling maglabas ng pinal na kautusan at direktiba ang Pangulo tungkol dito. Isang sabi ng PhilHealth hanggang taong 2025 na itong rate increase, 17 billion pesos yung inaasahang makokolekta dito sa dagdag kontribusyon. Ace. Maraming salamat Paul Hernandez. Sa kaugnay na balitang dagdag kontribusyon, may nakaambaring aumento sa premium rate sa Pag-ibig. Epektibo sa darating na Pebrero, tataasan ang singil sa monthly contribution. Mula sa kasalukuyang 200 pesos na pinaghahatian ng employer at manggagawa, gagawin na itong 400 pesos. Dobling hulog pero dobleng benepisyo rin daw para sa Pag-ibig members. Sa anunsyo ng Home Development Mutual Fund, makikinabang sa premium adjustment ang mga miyembro nito dahil tataas din ang pwedeng i-loan sa Pag-ibig. Nangangahulugan din ito na magiging malaki ang makukuhang pera ng miyembro oras na magretiro sa trabaho.
Nasangkot sa rambol ang ilang kabataan kabilang ang 3 minor de edad sa Lemery, Batangas kung saan isa ang arestado. Tutukan yan sa report ni Denise Abante. Hawak na ng pulisya ang 18 anyos na lalaking ito matapos maaresto ng Lemery Police dahil sa umunoy pananakot sa ilang mga estudyante sa Barangay District 4, Lemery, Batangas kahapon ng hapon. Sa investigasyon ng pulisya, nagkaroon umano ng kumusyon sa labas ng isang paaralan kung saan nagsimula sa alitan hanggang sa mauwi sa rambol. Marami na rin pong mga sumbong dito na sa barangay na yung pong mga grupo ng kabataan na yun tumatambay sa school tapos mga ginagawa nila nang bubulin yung mga estudyante, yung sanada, susuntokin tapos tatakbo na. Agad daw nakaresponde ang ilang mga barangay tanod at nahuli ang 18 anyos na suspect, ang 3 iba pa nitong kasama, mga minor de edad at nasa kustodiya na ng Municipal Social and Development Office sa Lemery. Ang mga estudyanteng nakaaway naman daw ng mga suspect hindi na nagpadala pa sa ospital at nakipag-usap na sa pulisya hinggil sa reklamo. Paalala naman ng pulisya sa mga magulang, para sa mga magulang po sana yung bantayan po ang kanilang mga anak dahil haba pong hindi natin nababantayan, edi yan po nasasangkot sila sa mga ganyang gawain. Kaya alam na rin po ng mga kabataan ngayon na bata sila, hindi sila pwedeng makulong kaya po doon po sila kumukuha ng lakas ng loob. Sinisikap pa ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog na makuhanan ng pahayag ang suspect at ang mga biktima. Kasama si J.R. Manjares, Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Mga kapuso, bukas, araw ng Biyernes, January 19, mawawalan ng supply ng kuryente ang ilang barangay sa lungsod ng Tanawan at mga bayan ng Malvar at San Jose, Batangas. Magsisimula ito alas 8:30 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Bunsod ng row clearing ng mga linya, pagpapalit ng mga poste at upgrading ng pole top pin, kalinsabay ng insulator topping sa primary line. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. 14 na araw nang walang naitatalang pagyanig ang PHIVOLCS sa palibot ng Bulkang Taal. Nakatutulong din daw ang mabilis na takbo ng hangin para madaling mawala ang usok mula sa bulkan ayon sa ahensya. Ang detalye sa report ni Paul Hernandez. Mataas ang sikat ng araw kaninang umaga, kaya't aninag mula sa itaas na bahagi ng Cuenca, Batangas ang hubog at malaabong kulay ng Bulkang Taal. Kapansin-pansin ang mahihinang pag-usok ng bulkan. Ayon sa PHIVOLCS, may weak steaming activity o mahihinang pagsingaw rito. Sa bilis ng hangin sa taas ng Volcano Island na umaabot sa 11 meters per second, madali lang ding nadidisperse ang mga usok. May surface wind speed din itong 5 meters per second. Banayad lang ang alon sa lawa. Sa patuloy na surveillance ng Taal Observatory, 14 na magkakasunod na araw ng walang naitatalang volcanic earthquake sa Taal. Kung meron man daw volcanic tremors o vibration dito, hindi rin nararamdaman sa kalupaan, partikular sa mga bayang nakapalibot malapit sa Taal. Sabi ng Office of Civil Defense o OCD Calabarzon, nakadepende ang pag-aalis ng blue alert status ng kanilang opisina sa babalang nagmumula sa PHIVOLCS. When there is a threat, syempre alert level 1 yan, heightened yung alert natin. Bawal pa rin ang pamamasyal at pamamalagi sa Taal Volcano Protected Landscape na deklarado ring permanent danger zone. Kasama si Buhay Adante Jr., Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Mga kapuso, bukod sa jacket, huwag pa rin kakalimutan ang pagdadala ng payong. Ayon sa Pag-asa, tuloy-tuloy pa rin ang paghihip ng Northeast Monsoon o hanging amihan sa Luzon at Visayas na magdadala pa rin ng malamig na temperatura at mahihinang ulan. Shearline naman ang nakakaapekto sa Mindanao. Malaki ang tsansa ng pag-ulan sa hilagang bahagi ng Oriental Mindoro ngayong hapon hanggang mamayang gabi. Posible ang localized thunderstorm sa Visayas at malawak ang pag-ulan sa Mindanao. Umabot sa 237 na mga magtitinda sa Batangas City New Market ang nakatanggap ng libreng flu vaccine ngayong araw. Proyekto ito ng Batangas City LGU na layong mapangalagaan ang kalusugan ng mga market vendor, kabilang na mga senior citizen. Pinangunahan ng mga kawani ng City Health Office ang pagbabakuna.
Nagsimula ang libreng pagbabakuna kahapon, January 17. Target nilang makapagbakuna ng 300 residente kada araw. Laking pasasalamat naman ng mga nakatanggap ng libreng flu vaccine. Bukas tutungo ang mga kawani ng City Health Office sa Batangas City Old Market upang doon muli magsagawa ng vaccination. Siniguro ni Jeneline Mercado at Sian Lim na may tiwala sila sa isa't isa sa Love, Die, Repeat. Samantala sa Black Rider, aalalahanin ng pinuno ng Golden Scorpion na si Edgardo ang kanyang nakaraan. Naritong report ni Hazel Alviar. Malaking bahagi raw ng working relationship ni Jeneline Mercado at Sian Lim sa Love, Die, Repeat ang tiwala sa isa't isa. Naging challenging daw kasi para kay Jeneline ang kanyang role bilang si Angela at ito rin ang unang beses nilang nagkatrabaho. Ayon naman kay Sian, maraming aral daw ang mailalapat sa tunay na buhay ang kwento ng serye. Umiikot ang kwento nito sa isang time loop na sinisikap takasan nina Angela at Bernard na ginagampanan ng dalawa. Samantala ngayong Biyernes, re-rest back si Pretty sa babaeng ng api sa kanya. Habang wala namang takot na susuwayin ni Calvin ang kanyang amang si Edgardo, naaalalahanin ang kanyang nakaraan. Abangan yan sa Black Rider pagkatapos ng 24 oras. Tuluyan namang nadukot ng mga rebelding grupong kalasag si Christy at magsisimula na ang kanyang kalbaryo sa kamay ng leader ng grupo na si Leon. Ang mga eksenang yan tutukan sa Asawa ng Asawa Ko, 9:35 PM ng gabi. Hazel Alviar, Balitang Southern Tagalog. Mga kapuso, bukas araw ng Biyernes, January 19, mawawala ng supply ng kuryente ang ilang barangay sa lungsod ng Lipa at mga bayan ng Padre Garcia at Rosario, Batangas. Magsisimula ito alas 7 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali, bunsod ng annual preventive maintenance testing sa Padre Garcia Substation. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Malapit nang matapos ang LRT1 Cavite Extension Project ayon sa Department of Transportation. Mapapabilis nito ng hanggang 25 minutong biyahe mula Bulacan papuntang Cavite ayon sa ahensya. Ang detalye sa report ni Paul Hernandez. Tuloy-tuloy sa test run ang mga tren ng Generation 1 at Generation 3 para sa LRT1 Cavite Extension Project Phase 1. Kasunod yan ang matagumpay na pagsasagawa rin ng test run sa Generation 2 trains. Sa anunsyo ng Transportation Department, mahalaga ang trial run sa mga tren para masubok ang compatibility ng mga bagon sa mga rail tracks at catenary system. Paraan din ito para masuri ang speed and acceleration ng sasakyan pati ang preno ng mga ito. Ginagawa yan para na rin sa kaligtasan ng mga mananakay. Layong pagkonektahin ng LRT1 Cavite Extension Project ang Baklaran sa Parañaque at Bacoor sa lalawigan ng Cavite. Higit 11 kilometro ang haba ng extension project na ito na babaybay sa 8 istasyon. Hindi ibinahagi ng DOTR ang petsa ng pagbubukas ng proyekto. Pero oras na maging operational at mabuksan sa riding public, mapapabilis ang travel time ng mga pasahero mula Baklaran pa Cavite sa 25 minuto mula sa dating higit 1 oras. Kaya ring makapagpasakay ng mga pasahero na aabot sa 800,000 kada araw. Joint venture ang proyekto ng Department of Transportation, Light Rail Transport Authority at Light Rail Manila Corporation. Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Patuloy na pinaghahanap ng Philippine Coast Guard o PCG Sablayan at Bantay Dagat ang mangingisdang umano'y nawawala sa katubigang sakop ng Barangay San Nicolas, Sablayan Occidental, Mindoro. Sa report ng PCG, isang abandonadong bangka ang natagpuan sa laot ng isang mangingisda nitong Lunes. Pag-aari na pala ito ng 56 anyos na si Guillermo Almano, residente ng Barangay Ligaya sa naturang bayan. Sinuyod ng mga otoridad ang karagatan at dalampasigan sa mga karatig na barangay. Inabisuhan din ang mga residente na ipagbigay alam sa kanila ang anumang impormasyong makakatulong sa paghahanap sa nawawalang mangingisda. 2 pamilya mula sa Daet, Camarines Norte ang nagkaroon ng bagong bahay mula sa pabahay mula sa basura na proyekto ng Solid Waste Management Office o SWMO. Ang mga materyales na ginamit mula sa mga dinurog na bote at plastik, saka inihalo sa buhangin at semento upang makabuo ng hollow blocks na siyang ginamit sa 2 bahay na ipinatayo.
Halos 70% ng mga materyales na ginamit sa pagpapatayo ng bahay ay galing sa basura. Hindi naman dito kasama ang bubong na yero dahil sinagot na ito ng LGU. Sa pamamagitan ng programang ito, layo ng Menro SWMO na maging kapaki-pakinabang ang mga basura. Ayon sa tanggapan ng SWMO, dumaan naman daw sa pag-aaral ang mga ginamit na materyales at napatunayan din umanong matibay base na rin sa assessment ng mga ininyero. Unang ginamit ang mga kahalintulad na materyales sa paggawa ng opisina ng SWMO at outpost ng pulisya. Umisip kami kung ano ang magiging solusyon, lalo sa mga plastic at mga bote na napakarami. Imagine po ang daet, araw-araw sa plastic pa lang umaabot, pinakamababa po namin na 400 kilos per day. Sa mga training namin, may natutunan ako. Yung ginawa namin, giniling ko, pinagiling ko, pagkatapos nakita ko po yung resulta na pwede pala Paalalang muli mga kapuso, bukas araw ng Biyernes, January 19, mawawala ng supply ng kuryente ang ilang barangay sa lungsod ng Tanawan at mga bayan ng Malvar at San Jose, Batangas. Magsisimula ito alas 8:30 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Bunsod ng row clearing ng mga linya, pagpapalit ng mga poste at upgrading ng pole top pin, kalinsabay ng insulator tapping sa primary line. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Sinibak na sa pwesto si Police Major Alan De Castro na pangunahing sospek sa pagkawala ni Catherine Camilon. Magkahalo naman ang emosyon ng kaanak ni Camilon sa pagkakatanggal sa serbisyo ni De Castro. Para sa detalye, makakasama natin live si Denise Abante. Denise? Ace, wala na sa restrictive custody ang pangunahing suspect sa pagkawala ni Catherine Camilon matapos madismiss sa serbisyo. I would like to announce the dismissal of Police Major Alan Abenya De Castro from the PNP service effective January 16, 2024, signed by me. Sinibak na sa serbisyo si Police Major Alan De Castro, ang pangunahing suspect sa pagkawala ng guro at beauty pageant contestant na si Catherine Camilon. Inilabas ang desisyon matapos ang isinagawang investigasyon at pangangalap ng mga ebidensya hinggil sa pagkawala ng dalaga ng Regional Internal Affairs Service o RIAS 4A. All the evidences were gathered from the affidavit from the friend of Miss Camilon. May mga photos and of course yung palitan nila ng text messages. Merong parts doon na baka hindi nagkakaintindihan itong si Major De Castro at itong si Catherine. Doon nagsusumbong itong si Miss Camilon doon sa kaibigan niya. Ayon sa Pro Calabarzon, January 16 ang pirmahan ng dismissal order ni De Castro na nangangahulugang wala na rin siya sa kanilang restrictive custody. Sa eksklusibong panayam ng GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog kay Rose Camilon, ang ina ni Catherine, magkahalong emosyon daw ang kanyang naramdaman sa pagkasibak ni De Castro. Nandoon yung tuwa mo dahil natanggal siya sa serbisyo, pero hindi pa yun sapat para magkaroon kami ng ikangay ng tunay na kasiyahan dahil wala pa rin ang aming anak. Panawagan ni Rose na mabantayan pa rin ang bawat galaw ni De Castro kahit hindi na ito hawak ng pulisya. Kaakibat daw kasi ng pasasalamat nila sa pagkasibak nito ay ang pangamba rin nila sa kaligtasan ng kanilang pamilya. Ang hihilingin namin dapat nandyan pa rin siya na nababantayan. Alam kung ano yung ginagalaw niya para may kasiguraduhan. Hindi siya makalabas, hindi siya makaalis ng bansa. Hindi mawawala yung pangamba mo dahil pag-aalala namin. Pero sinabi naman sa amin ng mga pulis dito sa amin sa tuwi na magbibigay naman sila ng seguridad sa amin na huwag kaming mag-aalala dahil hindi naman nila kami pababayaan. Ayon sa Criminal Investigation and Detection Group 4A, pag-aaralan na rin nila kung paano ang proseso para hindi makalayo o makaalis ng bansa si De Castro habang dinidinig pa ang kasong kriminal nito. As of today, sir, wala pa po tayo sigurong legal ground para mag-request ng hold departure order. Unless otherwise may
may warrant na or Pagtitiyak naman ng Tuwi Police na mahigpit ang ginagawa nilang pagbabantay sa seguridad ng pamilya Camilon. We regularly conduct patrolling and visitation dun sa house nila. Nagdagdag kami ng seguridad sa pamilya, mas hinigpitan pa namin yung pagpapatrolya dun sa bahay nila as instructed ng ating higher headquarters. Bagamat gumugulong na ang investigasyon sa kaso, paliit na rin daw ng paliit ang tsansa na makikita pang buhay ang mahigit 3 buwan nang nawawalang si Catherine. we are hoping for the best, pero we are expecting the worst. Sa flow po ng investigation namin, hindi po namin masasabi kung wala na talaga. Pero base po doon sa account ng witnesses namin, it appears na yun na nga po, yung patay na nga po. Base doon sa account ng witnesses namin. Pero bilang ina, naniniwala pa rin daw si Rose na makikita nilang buhay at ligtas ang kanyang anak. Niraramdam ko na naandyan lang siya. Pilit ko yung pinaglalabanan. Pilit kong pinagpapakatatagan dahil ako'y ina na nangungulila sa anak. Naghihintay sa anak. Araw-araw yan. Ace, dito sa kinatatayuan natin ngayon, dito sa bahagi ng Diversion Road na sakop ng Manghinaw, Bawan, Batangas, ang lugar na sinasabi ng mga testigo na nakita nilang inililipat ang duguang katawan ni Catherine Camilon ng isang sasakyan gabi noong October 12, 2023. Hanggang sa ngayon, palaisipan pa rin para sa mga otoridad kung nasaan na nga ba ang nawawalang si Camilon hanggat hindi nagsasalita si De Castro at si Magpantay. Patuloy namang umaasa ang pamilya Camilon na buhay at ligtas nilang makikita ang kanilang kaanak. Balik sa'yo, Ace. Maraming salamat, Denise Abante. Mga kapuso, bukas, araw ng Biyernes, January 19, mawawala ng supply ng kuryente ang ilang barangay sa lungsod ng Lipa at mga bayan ng Padre Garcia at Rosario, Batangas. Magsisimula ito alas 7 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali, bunsod ng annual preventive maintenance testing sa Padre Garcia Substation. Nag-viral sa social media ang grade 12 student sa Sariaya, Quezon dahil sa mga regalong biik sa kanyang debut. Kilalanin siya sa report ni Paul Hernandez. Big day para sa mga babae ang mag-celebrate ng 18th birthday. Pero ang debutant na si Antoinette sa Sariaya, Quezon, hindi lang basta 18 pa ang darang na-achieve. May pa-big surprise kasi sa kanya ang mga nagsipagdalo. 18 biik lang naman ang iniregalo sa kanya. Kinumpleto pa yan ng 18 sako ng iba't ibang feeds o pakain sa baboy. Ayaw pa nga raw niya ng una na mag-party. Sabi ko, what if gawin natin na something unique? Pero binibiro-biro ko lang po sila noon. Tapos tinawanan lang po ako ng mami ko noon. Sabi niya, talaga naisip mo yan na 18 biik? Biro pa ng ilan, kulungan na lang daw ang kulang. Kwento ni Antoinette, nasa piggery business din kasi ang nanay niya, kaya't dito nagsimula ang ideya. Plano niya raw na i-share ang blessing sa mga nagregalo sa kanya ng biik kapag napalaki na niya ang mga ito. Pinaliwanag po namin na kung kasali ka sa 18 biik, may babalik sa yung dalawa every time po na mga anak. Tapos yung iba po sobrang overwhelmed, nasa-shock. Sabi, totoo ba yan? Ganyan. Tapos nung nalaman nila na may babalik, sabi nila, sana lahat na lang kami nasa 18 biik para mabalikan din kami ng dalawa. Nagulat nga daw siya nang mag-viral na sa social media ang birthday bash niya. At natuloy rin daw ang traditional 18 roses, dances at shots sa debut niya. Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Mga kapuso, tara na at makisaya sa isa na namang star-studded Kapuso Fiesta sa Lipa City sa darating na Sabado, January 20. Makakasama natin ang ilang cast ng Asawa ng Asawa Ko na sina Jasmine Curtis Smith, Martin Del Rosario, Lizelle Lopez at Kim De Leon. Makikisaya rin ang Sparkles na sina E.A. Guzman, Paul Salas at John Rex Baculfo kasama ang Kapuso host na si Pipita Curtis. Kita-kits tayo mga kapuso sa Plaza Independencia simula alas 7:30 ng gabi. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa rehiyon. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At iyan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Timog Katagalugan. Maraming salamat sa pagsama sa amin pati na mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Kami, ang GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog, buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.